Dear DJ Cory, na-paralyze ako. Pakaslan paihan ako sang fiancé ko. Itago lang ako sa ngalan nga Eda. 3 katuig nang nagligad sang naaksidente ako. Nagasakay ako sa isa ka taxi sang mabungguan kami sang nagahagunos nga jeep. Nadulaan ako sang animo, gani wala ako kalibutan sa mga masunod nga nagkalatabo. Nakabugtaw na lang ako nga naghigda sa isa ka ospital. Kag hindi ko na mabatsyagan ang akon nga batiis. Fast forward, ginprangka kami sang doktor nga base hindi na kuno ako makalakat. Tungod may posibilidad nga maparalyze ako halin sa hawak pakadto sa akon nga tiil. Naguba ang kalibutan ko pagkabati ko sang masubo nga balita. May boyfriend ako, kag plano kong tani namon nga magpakasal sa madason nga tuig. Ang pamangkot ko, makaya ko paihan nga maglakat pakadto sa altar nga upod siya. Siguro kung wala ang pamilya ko basi nagsurrender nako. Mayo lang ara sila para suportahan kag babakuro ng buot ko. Pero hindi ko malikawan nga mangin bitter ang maakig sa kalibutan. Nga sakon pa natabo ni. Anong nahimo ko para ma-deserve ko ni. Pero may ako naga-self-pity kag samtang nagalakat ang mga inadlaw daw ginalamon ako sang depression tungod sang akon nga sitwasyon. Ginhimo man sang doktor ang ilang ikasarang para hibaluon kung may pag-asa pa ako nga makalakat. Nagabalik-balik ako sa ospital para magpa-examine. Pero bisan ano katuslo kag pisga sang akon nga batiis kag tiil. Wala gid ako sang may mabatsyagan. Hambal nila nga akon magdugay pa nga wala sa gihapon improvement ang sitwasyon ko, mas magamay ang tsansa ko nga makalakat pa. Nadugangan ang kasubo nga nabatsyagan ko sa ginpanghambal sang doktor sa akon. Bisan ano pa ihambal ni mama para magmagan ang pamatsyag ko, hindi ko mapunggan nga maghibi kag kaluuyan ang self ko. Sa tuod lang may mga tiyempo nga gusto ko natapusan ang kabuhi ko kay pamatsyag ko sa kaugalingon ko wala na ko sang pulos. Pero may ako ginabisita sang fiancé ko sa balay namon bisan busy siya sa trabaho niya. Ginasigurado niya nga may oras siya para sa akon. Ginapakitaan niya ako sang kaayo, ginaatipan niya ako. Kag ginapabakod ang pamatsyag ko. Permi niya ginapahanumdom sa akon kung ano niya ko kapalangga. Permi niya remind sa akon ang mga promises kag handom namon. Nangako man siya sa akon nga kung mag-abot gid man ang tinion nga hindi gid man ako makalakat. Pakaslan niya man ako gihapon. Kag handa siya nga alalayan ako asa sa amon nga katigulangon. Ginapasalamatan ko siya sa pagpalangga kag pag-atipan nga ginpakita niya, pero deep inside nasubuan ako. Kay may feeling ako nga ginahambal niya lang ato tanan para magmagan ang ginabatsyag ko. Kag pila ka adlaw bayaan niya man ako gihapon kay paralisado nako. Sino man niya bing lalaki nga mango nga pilion kag magagwanta sa pareho ko nga imbalido. Nga tinira niya gid ko kung mangin pabigat lang ko para sa iya. Damo da babae nga mas deserving. Mga babae nga pwede mag-atipan sa iya. Kag hindi alatipan nun. Nasubuan ako magpadumdum pero baton ko na. Kag maintindihan ko siya if someday bayaan niya ako. Sa piyak sinitanan, gina-appreciate ko man gihapon ang pagkadto niya sa balay para mag-alalay sa akon. Kag kada oras nga ginaspend niya sa akon. Despite the fact nga may trabaho man siya kag may kaugalingon nga panginanlanon. Mahambal ko man niya somehow nagamagaan ang pamatsyag ko kung ara siya. Sa tuod lang, ang iya pagbisita sa akon kag ang mga words of wisdom nga ginabilin niya amo ang nagapugong sa akon para kuhaon ang kabuhi ko. Fast forward, may ara ko best friend nga close ko gid since elementary pa lang kami. Halos adlaw-adlaw ginabisita niya ako sa balay. Kulang na lang daloon niya mga bayo o kagamit niya kag sa amon siya mag-star. Wala pa siya trabaho sang amo to nga time gani halos tanan nga oras niya ginaspend niya sa balay. Dungan kami nagakaon, nagalantaw TV, gachika-chika. Halos caretaker ko na siya. Especially sang arap ako sa ospital. Hanga gid siya sa fiancé ko. Hambal niya,
ako na ko nung pinakamaswerte nga babayi sa bilog nga kalibutan. Kay, despite sa sitwasyon ko, may Jules man ako gihapon. Ang fiancé ko, nga gwapo, may maayo nga trabaho, kag matudtuod nga palangga ako. Na-realize ko ay oo no, kaswerte pagid man sa akon. Kay may fiancé, best friend, kag pamilya ako nga nagasuporta, kag nagapalangga sa akon. Ang wish ko na lang ang maka-recover kag makalakat liwat. Halos adlaw gabi ako nagapangamuyo sa mahal nga Diyos nga tani. Milagruhan niya ako. Isa ka adlawin istorya ako sa best friend ko. Hambal niya. Basit nagsala lang ko nung panulok niya, pero nakita niya ko no si Jules, ang fiancé ko nga may upod ng babae sa isa ka cafe. Sang nagapapulit na siya. Ka-close ko no sa ila, kag masadya nga naga-istoryahanay. Nagakinadlaw pa ko no sila. Hindi ko no gusto nga tagaan mali siya, pero daw may something did ko no si Jules, kag ang babae nga nakita niya. Sigurado niya gid ang tanan, kay basi nagsala lang siya. Nangayo siya sang pasensya sa akon sa ginsugid niya sa akon, kay basi ko nung makadugang pa ato sa problema ko. Pero hambal niya, as my best friend, hindi niya kayang itago ang sekreto sa akon nga to. Ginhambalan ko siya nga hindi niya kinahanglan mangayo pasensya. Besides, basi best friend lang ato ni Jules, kay balaan ko man nga concerned lang siya sa akon. Wala ko masyado in mind ang insugid sa best friend ko, pero 1 week after, nagkadto siya liwat sa akon. Makita ko sa itsura niya nga worried siya. Ginhambal niya nga nakita niya naman si Jules with the same girl nga nakita niya. Kag kasweet ko no sa ila. Advice niya ako nga kumprontahon ko si Jules about sadto. Kaya daw may something gid between sa ila kag sang babayi. Kag may feeling siya nga hindi insakto ini. Wala ko kabalo kung ano dapat ko nga himuon sa mga oras nga to. Balan kong nga wala nagabutik ang best friend ko. Sa adlaw nga to mismo nagbisita ang fiancé ko, pero wala ko siya gin-confront about sa ginsugid sang best friend ko. The next day, ginakulit na ako sa best friend ko. Nagapamangkot siya kung nasukmaan ko kuno si Jules about sa ginsugid niya. Do hindi niya gid ko na matake nga tuntuhon ako ni Jules, labi na gid sa sitwasyon ko. Ginhambalan ko siya nga wala pa. Kaya ginapanumduman ko pa. Magamo pang pinsar ko. Pagkaligad sang duha ka adlaw, nagkagats na gid man ako nga pamangkuton si Jules parte sa ginsugid sang best friend ko. Nakita sa itsura niya ang pagkakibot. Siya nagambal si mo sina? Sino ang nakakita sa akon? Pamangkot ni Jules sa akon. Ginsabat ko siya nga hindi na importante kung sino ang nagsugid, kung sino ang nakakita. Ang pangabay ko sa imo, sugiri lang ako sa matuod kay handa ako batunon kung ano man ina. Maintindihan tagid ka. May upod ka nga babayi. May upod ka kuno nga babayi sa isa ka cafe. Kag daw ka close gid kuno sa inyo. Sino to? Ano mo to? Nagbago ang facial expression niya. Halata nga ginanarebyos siya. Gintulok niya ako sa mata kag ginhambalan. Oo, matuod ina. May kaistorya ako nga babayi, pero layo sige na panumdum mo. Ginpakilala siya sa akon sang upod ko sa company. Isa ka travel agent. Nag-meet up kami para mabuligan niya ako. Naistorya ko ang imo nga doktor kag dako gid ang posibilidad nga hindi ka na makalakat liwat. Gusto ko nga pa mag-ano ng ginabatsyag mo. Gani nagplano ako nga magbakasyon kita sa Gwa. Kung diin pwede ka ka-enjoy kag malipatan ta ang tanan nga problema. Dugang niya pa, ang babae nga ato, nga isa ka travel agent, ang nagabulig sa iya magplano sa mga PWD-friendly nga lugar nga pwede kadtuan para mag-enjoy ako. Kagagwa ko no nga ka-close sa ila tulukon, nagakadlawanay, and all, it's because sobra ko no siya nga na-excite sa plano nga ginsuggest ang babae nga travel agent. Ginpamangkot niya ako liwat kung sino ang nagsugid sa akon. Ginako ko na lang ang best friend ko tungod concerned lang siya sa akon kag para man maklear ko man ang mga duda ko. Nagpalapit siya sa akon kag naghambal. Abi mo love, hindi ko na ni tani gusto ihambal. Kay best friend mo siya. Pero niya ako ginakulit. Mga 2 months na niya ako ang ginapilit nga tawagan sa phone kag nagapanghagad nga ma-dinner kami akong magwa.
nga kami lang duha. 2 weeks ago, nakipagkita ako sa iya pero ginhambalan ko siya nga fiancé ta ka kag mag-best friends ka mo. Let's keep it that way. I'm not interested. Nag-attempt pa siya nga isidus ako. Ibang klase ng best friend mo. Ginistorya ko siya nga untatan nga na ang pagpangulit sa akon kay hindi ako komportable kag hindi ko gusto nga maguba ang friendship ninyo. Ginhambalan pa siya kuno sang best friend ko nga dapat magpakatotoo siya. Kagaminon sa kaugalingon niya nga in the end, hindi niya ako kaya pakaslan. Kay mangin paralisado lang ako. Grabe. Do hindi ako makapati sa ginpanghambal ni Jules sa akon. Hindi ko man kuno mabalaan, kay bisan gani paglakat, hindi ko makaya. Naakig si Jules sa ginpanghambal niya, pero pilit niya nga gintago sa akon kay hindi siya gusto nga maguba ang amon nga friendship nga nag-umpisa since elementary days pa lang kami. Ginathag ko nga naintindihan ko kag na-appreciate ko gid ang tanan niya nga effort para sa akon. Kag ginpaathag niya sa best friend ko. Ginpaintindi niya sa best friend ko. Nga handa siya nga pakaslan ako bisan ano pang matabo. Gin-threat pa siya kuno, gin-threat pa siya kuno sa best friend ko nga kung manugid siya sa akon, handa niya himuon ang tanan para maguba ang relasyon namon. Grabe. Nagsulod dayon sa pinsar ko nga sa amo to mismo nga adlaw nagkadto sa akon ang best friend ko para isugid sa akon ang mga nakita niya. Kuno. Nakapanomdom ako nga maybe nagasugid gid man sang matuod ang fiancé ko. Nga maybe nag-attempt siya nga isidus ang fiancé ko kag sang napaslawan siya, naakig siya kag nakapanomdom sang way nga maguba kami nga duha. Gusto niya nga bulagan ko ang fiancé ko. Para maklaro ang tanan, ginkumpronta ko ang best friend ko upod ang fiancé ko. Kag didto ko napamatud-an nga nagabutig ang best friend ko. Excuse me. Ex-best friend ko nagali. After sadto, ginhambalan ko na siya nga tapos ng amon nga kaangtanan kag hindi ko na gusto nga makita pa siya liwat. Sa tuod lang, nasubuan gid ako kag nabudlayan mag-let go sa amon nga friendship. Bata pa lang kami, best friend ko na siya. Pero hindi ko mabaton nga ang tao nga ginasaligan ko, nga halos utod ko na amo pang tao nga matraidor sa akon. Siguro tuod gid man ang ginahambal sang kanamaan nga kung down na down ka na gid, didto mo makilala ang mga tao nga may matuod nga concern sa imo. Ang mga tao nga tampad sa imo. Oo, nadayon ang kasal namo ni Jules kag sa kaadlaw nga upod ko siya kag ang pamilya ko. Ginapasalamatan ko sang dako ina sa Diyos. Sa paglakat sang panahon, I learned to count my blessings. I appreciate kung anong may ara ako. Hindi kung anong wala. Oo, hindi na ako makalakat, pero everyday nga buhi ako kag may mga tao nga nagapuno sa akon sang pagpalangga. That ay nako is already a blessing. Madamong salamat, DJ Cory. Love, Eda.